Planong ipasupina ni Senator Erwin Tulfo ang ledger ng tinaguriang flood control royalty na sina Curly at Sara Diskaya. Nalaman umano ang detalye na panunuhol nila sa mga politiko at opisyal ng DPWH. Anya, bitin ang publiko sa mga impormasyong isiniwalat ng mag-asawa sa mga nakaraang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Kung hindi raw ibibigay ng mga ito ang ledger, hihilingin niya sa ICI at DOJ na kuhanin ang dokumento. Dapat anyang mapasa kamay ito ng alinmang nagsisiyasat sa anomalya kahit pa hindi makapasok sa Witness Protection Program ang Diskaya couple. Si Tulfo ang ngayoy Acting Senate Blue Ribbon Committee Chair at sa Nobyembre nakatakda ang pagbabalik ni Senator Panfilo Lacson bilang pinuno ng nasabing komite. At kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Good evening po, Senator Lacson. George, magandang gabi. At kay Miss Ann, magandang gabi rin. Maraming salamat, sir. Your comeback is being anticipated by many. Gusto po namin sanang marinig mismo sa inyo yung confirmation kung talaga bang kayo ay magbabalik na as Senate Blue Ribbon Committee Chair. Kaya lang po kasi may caveat kayo doon sa statement nyo kahapon sa social media. Sabi nyo po, if elected again. Ano po ba talaga yung ibig sabihin nito? Tama yun, kasi resigned ako as chairman ng Blue Ribbon Committee. At ang resumption ng session namin ay November 10. So kailangan magkaroon ng election uli ng chairman ng komite. At kung walang formal election o pagtatalaga, ay hindi ako yung chairman. Ibig sabihin po, isasalang pa sa plenaryo kung kayo ay kanilang pipiliin ulit at magbabalik sa Blue Ribbon. Is that the case? Tama yun. Yun ang tamang proseso. Okay. Pakipaliwanag nyo lang po ito, Senator Ping. Kasi kapag bumalik kayo sa Blue Ribbon as Blue Ribbon Committee Chair, sinabi nyo po na nanganganib di umano yung Senate Presidency ni SP Soto. Pero nabanggit po ni SP na so be it. Ano po yung masasabi nyo rito? Yes, nag-usap kami tungkol dyan kasi nga yung aking pag-resign, naramdaman ko yung... Kasi kami bilang mga chairpersons ng mga komite, siyempre we serve at the pleasure of our peers kasi elected kami sa plenaryo. Na kung sa ramdam mo, nawawalan ng tiwala o kumpiyansa yung mga kasamahan mo, mas mainam na yung umalis ka na lang, mag-step down kasi hindi naman tayo ganun kaside ang kagustuhan na maging chairman ng komite. Ang katunayan, kami pinipili lamang na aming mga kasamahan, lalo na sa mayorya. Okay, so may feelers talaga noon, Senator Ping, na aalis sila sa mayorya kapag nagpatuloy kayo sa inyong liderato sa Blue Ribbon? Yes, may mga pahayag na gano'n na narinig naman natin mismo sa media statements, sa mga press statements ng aking mga kasamahan. So yun ang aking sinalang-alang kasi in the first place, kung mawawala sa mayorya ang aming grupo, at maaalis bilang Senate President si Senate President Soto, ano Blue Ribbon Committee yung pag-uusapan namin? Siyempre, lilipat yun doon sa bagong mayorya. Okay. So it doesn't make sense. So mas mainam na yung sinabi ko rin ito kay Senate President Soto, bayaan niya na lang umalis kesa doon sa mawala altogether. Kasi pag nawala yung Senate President, it follows na magkakaroon ng reorganization ang lahat ng komite. Kumbaga po, mas malaki yung mawawala sa mayorya ngayon if you will continue and something else will happen po sa liderato ni SP Soto. Yeah, ang bottom line, what Blue Ribbon Committee are we talking about? Kung halimbawa hindi naman siya yung Senate President at nalipat yung mayorya, wala naman tayong pag-uusapang Blue Ribbon. So mas mainam na yung Blue Ribbon na lang yung mawala sa at least sa akin, at ito naman ay pwede namang i-take over ng aming mga kasamahan din sa mayorya. Kaya gano'n na nangyari. Ngayon po, pinag-uusapan natin. Sabi ko nga, practical lamang yung aking dahilan kung bakit ako yung nag-decide na at sumulat para mag-tender ng aking resignation bilang chairman. Okay, ngayon po pinag-uusapan na natin yung November 14. Sabi nyo nga, if elected again, ipagpapatuloy itong Blue Ribbon hearing. Pero po sa tweet ninyo, sinabi nyo po na iimbitahan nyo si Orly Guteza sa gagawing hearing sa November 14. Ang tanong ko po, nahanap at nakausap nyo na po ba siya? Hindi alam kung nasaan siya. Pero i-course ko yung, kung sakali makabalik ako, i-course ko yung invitation through the office of Senator Marcoleta kasi siya naman yung nagpresenta. Or
and or doon sa address ni dating Congressman Mike Defensor. Kasi siya naman tinuturo ni Senator Marcoleta na nag-introduce sa kanya. So maaaring alam nila kung nasaan si Orly Gutesa para lamang malinawan yung kanyang sinumpang salaysay. No? Ganito kasi yan, George, kasi yung kanyang pagsasalaysay sa Blue Ribbon Committee, walang duda yon kasi sinumpaan niya naman yun. Hindi natin kino-question. Ang siste, kasi narinig ko, meron ng resolusyon yung executive judge doon sa kanya ng Manila, RTC, na siya nagsagawa ng investigasyon doon sa di umano'y violation ng notarized document ni Orly Gutesa dahil sumulat sa kanya si Attorney Espera at sinasabing hindi siya yon. Ano po yung findings, sir, ng... Kung ang narinig kong findings, not her real signature. Okay. No, yung nakasaad o nakasulat doon sa affidavit. So in that case, kung hindi man natin kino-question yung buod ng salaysay niya mismo sa Senado, sa Blue Ribbon, may question sa credibilidad niya kasi sinabi niya na siya mismo ang nagpanotaryo kay Attorney Espera. So magkaiba yun na George, di ba? Opo. Na okay, sinumpaan mo, nagsalaysay ka sa halap ng Blue Ribbon at ito naman ay under oath. Pero somehow, yung credibilidad mo dahil sa portion ng iyong pag-testify sa Blue Ribbon Committee, sinabi mong ikaw mismo ay nagpunta sa kay Attorney Espera para magpanotaryo. Yun nga po sana... kung lalabas na hindi pala, may credibility problem yon. Yun nga po sana yung gusto kong puntahan, Senator Ping, kasi si Gutesa po, yung nagdawit kina former Speaker Romualdez at Zaldico dito sa flood control scandal. Allegedly, siya yung nag-deliver ng mali-maletang pera sa mga bahay nila. Kaya itong usapin sa affidavit niya na itong sa pagkakanotaryo po nga nito ay nagkaroon ng issue at yung pinag-uusapan nga natin yung kanyang credibility. So ano pa po ang aasahan natin sa kanya sakaling mag-appear siya ulit sa mga hearing ng Blue Ribbon? Kailan matanong siya doon sa issue ng kanyang kredibilidad at kasabay nito, siyempre, papadala natin ng invitation si dating Congressman Zaldico. No? Alam naman natin na wala siya rito. Pero just the same, ipapadala yung invitation sa kanyang address at kung hindi siya siyempre makakatupad o makakasipot, papadala siya ng subpoena. At tuloy-tuloy kung sakaling hindi mahid yung subpoena, pwede siyang ma-cite for contempt at ma-issuehan ng warrant of arrest ng Senado. Na kung nasaan po siya sa bahagi ng mundo, ay pwede siyang ipaaresto kung sakaling may ganong kapangyarihan. Tama yun, kasi kung merong existing warrant of arrest at valid naman yung warrant of arrest na i-issue ng Senado sa kanya, pwede siya maaresto. Si dating Speaker Romualdez, ipapadalan din ng invitation. Dangan nga lang, i-course yung invitation o yung letter kay Speaker Bogie D. Out of yung sinasabi nating interparliamentary courtesy. Hindi tayo re-recta kay Speaker Romualdez. Now, dahil may pahayag naman sila, yung kanyang kampo, na may problema yung sinasabing nag-deliver sa kanyang bahay, na sinasabing under construction, mas mainam na if I can appeal or request Speaker Romualdez, magkusang loob na lang siyang pumunta doon, bibigyan siya ng pagkakataon para ipagtanggol yung kanyang sarili doon sa salaysay na binitiwan ni Technical Sergeant Gutesa. Nakausap niyo na po si former Speaker Romualdez about this? Hindi kami nag-uusap. Kaya nga, mas maganda kung makarating sa kanya yung panawagan na kung solid naman ang kanyang depensa sa parte na yon, sa aspeto na yon, na yung pagdi-deliver na di umano ay hindi pwedeng mangyari o imposible mangyari kasi under construction yung bahay. At kung meron na itabing logbook, nakatabing logbook do sa house under construction, mas magandang dalhin niya para mapatotohanan niya na walang dumating doon ng mga sasakyan doon sa mga petsang more or less doon sa period na in-indicate ni Sergeant Gutesa. Mula December 2024 hanggang August yata yun. Anyway, tingnan na lang natin kung anong pwede mangyari. Sinabihan ko na rin si Senator Soto rito, Senate President, na kung magkaroon siya ng pakipag-ugnayan kay dating Speaker Romualdez, ay makabuting sa halip na maghintay ng invitation through the Speaker, Present Speaker, dumating na lang siya doon. Kasi nagawa naman namin to dati, yung panahon ng nabanggit ang pangalan ni dating Congressman Ching Biloso tungkol sa usapin ng droga.
Siya yung nakiusap sa akin. Ako yung chairman ng Public Order and Illegal Drugs, Dangerous Drugs. At nakiusap kung pwedeng pagbigyan siya magsalita. Pinagbigyan naman namin siya. So siya yung unang-unang pinagsalita ko, nagmanifest tungkol doon. How about Zaldico po? No? Baka lang may information kayo kung nasaan siya. May naririnig po ba kayo from the intelligence agencies? Sa ngayon, wala. No? Oh. May mga panawagan na i-cancela yung kanyang pasaporte. Pero may legal issue kasi nga wala pang jurisdiction yung mga korte. Pero may legal view, legal opinion na po pwede namang mag-file ng petition ang DFA sa korte para humiling na i-cancel maski hindi DPWH or Ombudsman or DOJ ay magpadala ng request or petition sa korte para mag-issue ng order na i-cancela yung kanyang passport bilang pangunang hakbang. Okay. Now, Senator Ping, kung kayo po uli ay babalik sa Blue Ribbon, ano po yung direction nito? Apart from this issue sa flood control, will you go beyond that at pupuntahan nyo pa yung iba pang mga usapin, mga ghost projects na infrastructure? Yes, kasi talagang, alam mo, hindi na lang pinaglaruan yung ating national budget, yung GAA, kundi talagang sinalaula. Kung babalikan natin yung mga testimonya, hindi ba, nagbaba na mga proyekto. Ang pagkaalam ko, pag nagpasa kami ng national budget, ng General Appropriations Act, itemized lahat yan. Hindi po, halimbawa, yung kaso yung kay Senator Joel Villanueva, ang hinihiling niya, multipurpose building, na nagkakalaga ng 1.5 billion. Bakit pinalitan ni Alcantara ng 600 million pesos worth na flood control sa halip na yung kung may items man do sa na insert o na amend do sa GAA ng 2023 na para sa multipurpose. Bakit mo papalitan? That's technical malversation. Nag-invento ka ng PAP, yung tinatawag na projects, activities, at saka, di ba, mga programa. Hindi po pwede yun. Kasi naka-itemize lahat yung nakasaad doon sa national budget, kung ano man taon nito, yung lahat ng items na popondohan. Bakit mo papalitan on your own or arbitrarily? That's technical malversation very easily. Now, what's your take po on this possible decrease sa budget ng DPWH given the utos ng Pangulo po na ibaba yung mga presyo ng mga items, dahil nga daw sabi niya masyadong mahal, overpriced, at may mga na-flag na daw po sa budget nila. What do you think about this, sir? Tama lang yun. At pagdating sa plenaryo, sa aming plenary debate sa pagtalakay do sa budget ng DPWH, pag-uusapan namin yan. Dahil nga maliwanag naman na do sa testimonya ni Alcantara at ni Bryce Hernandez, na talagang in-overprice nila yung estimate. Para na sa ganun, meron silang tinataas yung ceiling para meron pa silang mapaglaruan na pondo ng bayan. Mas lumaki yung nilang kikitain. So dapat talaga tingnan mabuti at yung standard na presyo ang dapat pagbatayan. Hindi yung kung ano yung dinikta ng mga district engineer o regional director ng DPWH. So nangangahulugan po na kung bababa yung budget ng DPWH, will it be yung mga sobra po ililipat sa ibang line items? Yeah, correct. Oo. Or kung mayroong mga ibang programa na pwedeng i-request later on pagdating sa plenary debates ng DPWH mismo, pwede namang within the department. Okay. Doon lang ilipat. Pero Kung hindi po unprogrammed. Lilipat natin sa ibang ahensya. Hindi po unprogrammed, Senator? Hindi. Pinag-usapan na namin yan. Ang ititira lang namin sa unprogrammed yung sa foreign assisted project kasi kailangan yon. Kasi under the special purpose fund, yung unprogrammed appropriations, isang bahagi lamang yan ng special purpose fund. Marami pa naman doon, contingent fund, yung tulad ng quick reaction, di ba? Hindi naman natin ma-determine kung anong bagyo yung darating, anong kalamidad ang darating. So hindi talaga ma-itemize yun. But ang focus natin yung unprogrammed appropriations kasi lumaki ng lumaki. Nakakita ko ng dokumento nga sa taong 2024. Ang pinakawalan ng DPWH sa central office, 50 billion pesos under the unprogrammed appropriations.
na ang 30 billion doon para sa flood control projects. Bakit gano'n? Ba't nagkaganon? Ang program, napaka-ingat dapat ang paggamit niyan. At ang Pangulo lamang, Office of the President lamang, ang otorisado na mag-realign yan. Ang gamit yan, mag-augment doon sa mga kakulangan sa regular program o doon sa regular budget. Ako talagang masalimuot yan, Senator Ping. Pero kukumustahin lang po namin yung relasyon nyo ngayon with other senators. Are you confident na mas magiging smooth po ito magiging budget deliberations, budget process this time? I just hope so no, na magkaisa kami doon sa aming tinutumbok. Pero naman pagka nag-uusap-usap kami, nagko-caucus, panahon na kasi alam mo, ito nangyari sa atin, parang panawagan ito, talagang panggising ito eh. Masakit man, pero mabuti na rin dahil kayo mismo, no? Nagsasagawa ng sarili niyong investigasyon. Napanood ko nga yung tungkol sa Tagaytay, yung flyover. So lahat namulat. Kaya parang sabihin natin blessing in disguise kung pwede natin tawagin blessing kasi napakasaklap itong kinalabasan ng nakarang tatlong taon na paggamit, lalo na pag-abuso sa mga flood control programs ng gobyerno. Pero mabuti na rin, nagising yung ating mga mamamayan at yung galit hindi pa humuhupa at sana magunostili na ang mga mambabatas. Tinawag ko nga na ang original sin sa lahat ng ito ay Kongreso eh. Kasi dyan nagsisimula yung pagbibigay ng budget eh. Wala namang paglalaroan yung mga district engineers na mga salbahe kung walang in-insert o walang in-amend o walang nirealign yung mga legislators. Kaya po itong transparency at public participation, public vigilance ay importante para po mabantayan ang pondo ng publiko. Maraming salamat po, Senate President Pro Tempore Maraming Panfilo salamat, Lacson. Thank you.